Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 3, Week 2, Sariling Kakayahan para sa Kapwa, Mapagmalasakit, Compassion. Para sa unang araw, kumuha ng isang mahalagang bagay mula sa inyong bag. Kilatisin at siguraduhin na ito ay may halaga sa inyo. Pag-isipan ng mabuti kung bakit ito mahalaga sa inyo. May ilang mga mag-aaral na pipiliin para magbahagi ng napiling bagay mula sa bag. Ano ang inyong bagay na napili? Bakit ito mahalaga? Ano ang naidudulot nito sa inyo? Para sa layunin ng ating aralin, makatutukoy ng mga sariling kakayahan sa makatutulong sa kapwa. Makakikilala na ang kahandaan na mag-alok at magbigay ng tulong ayon sa sariling kakayahan sa kapwa ay lilinang ng pagmamalasakit dito. Kakayahan, pagmamalasakit. Kakayahan, pagmamalasakit. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa pisara? Kakayahan. Ito ay ang abilidad o kapasidad ng tao na isagawa ang isang bagay, kilos o gawain. Pagmamalasakit, pagtugon o pag-alala sa kapakanan ng ibang tao. Maglaro tayo, kalakalan na may kahalagahan. Tumayo ang lahat habang hawak ang mahalagang bagay na nakuha mula sa bag. Ang nakuhang bagay na may halaga ay maaaring hindi lang mahalaga para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa iba. Mag-ikot habang hawak ang mahalagang bagay na napili. Maging handa sa pakikipagpalit na pawang kalakalan ng bagay na mahalaga. Ano ang halaga ng mga bagay na iyong nakuha sa bag sa iyong sarili? Paano nagbigay halaga ang mga bagay na ito sa iyong naging kapalitan? Bakit mahalaga ang pagmamalasakit sa loob ng pamilya? Ang mga bagay na nakuha ninyo sa inyong bag ay may halaga. Maaaring ito ay bigay sa inyo ng inyong mga magulang o ng isang tao, kaya ito ay pinapahalagahan. Ang pagbibigay halaga sa inyo ay sumasalamin din ng pagmamalasakit. Tulad na lamang ng bawat miyembro ng pamilya, ang bawat isa ay dapat nagpapakita ng mga pamamaraan sa pagmamalasakit sa tahanan. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod: pagtulong sa gawaing bahay, pagkikinig sa magulang, pagpapakita ng kabutihan at paggalang. Paglalaan ng panahon para sa pamilya, pagiging responsable, palagi ang pagpapasalamat. Sa inyong sagotang papel, isulat ang mga pamamaraan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyong tahanan. Sumulat ng maikling sanaysay na naglalahad ng paraan sa pagmamalasakit sa tahanan. Maaaring sumulat ng hindi bababa sa 5 pangungusap sa inyong pagsasalaysay ng simpleng gawain. Pipili ang guro ng mga mag-aaral na magbabahagi ng kanilang mga isinulat. Mag-isip ng pagkakataon kung saan iyong ipinakita ang pagmamalasakit ng pamilya. Ano ang kilos na iyong isinagawa? Ano ang iyong naramdaman pagkatapos isakilos ang gawaing nagpapakita ng pagmamalasakit? Pagbabahaginan. Tungkol saan ang maikling sanaysay na inyong sinulat? Ano ang mensaheng nais iparating ng sanaysay? Bakit nakikibahagi ang bawat isa sa pagmamalasakit sa inyong pamilya? Ang pagmamalasakit ng bawat miyembro ng pamilya sa tahanan ay nagpapalakas ng ugnayan at pagmamahalan na nagdudulot ng mas masayang samahan.
Ang pag-unawa ng ugnayan ng sarili sa kapwa ay mabubuo sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang relasyon o pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang tao. Lagyan ng check kung ang nakasulat ay may kinalaman sa pagmamalasakit sa tahanan. Lagyan naman ng X kung ito ay walang kinalaman. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Paghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain ng mag-anak. Pagmamano sa nanay at tatay bago umalis at pagkadating mula eskwelahan. Panonood lamang ng YouTube videos. Paglalaro kasama ang mga kaibigan sa labas. Pagpapasalamat ng mga anak sa mga biyaya ng pamilya. Narito ang mga tamang kasagutan. Ngayon na natukoy natin kung paano na ipakikita ang pagmamalasakit sa tahanan, atin namang aalamin ang mga kasanayang nagpapakita ng pagmamalasakit sa loob ng tahanan. Pero sa araw na ito, ating bibigyang diin ang ugnayan ng sarili sa ating pamilya. Sa ating pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng ating pamilya, may mga kasanayan o kilos na nagpapanday sa ating pagmamalasakit. Sa mga sitwasyon na aking babanggitin, pag-isipan at sagutin ang tanong, ano ang gagawin mo? Dumating ang kamag-anak niyong balikbayan at ngayon mo lamang siya makikita. Ano ang gagawin mo? Binigyan ka ng bagong jacket ng iyong tito na galing sa abroad. Natuklasan mo na hindi ito kasya sa iyo. Ano ang gagawin mo? Ang iyong lola ay sadyang makakalimutin dulot ng pagtanda. Ilang beses ka na niyang inutusan para kunin ang kanyang salamin pero di niya agad naalala kung saan niya ito nailagay. Ano ang gagawin mo? Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ang kilos ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa miyembro ng pamilya, malungkot na mukha naman kung hindi. Si Earl ay nagrereklamo kapag hinihinging tumulong sa gawaing bahay. Laging sumasagot ng pabalang si Lian kapag pinagsasabihan sa pagiging malikot. Si Carl ay mahilig maglinis ng kanyang kwarto. Pinapatay ni Karen ang mga ilaw at appliances na hindi ginagamit sa kanilang bahay. Si Jella ang naghahanda ng kanyang baon tuwing umaga. Paggawa ng slogan. Gumawa ng isang slogan tungkol sa ugnayan ng sarili sa kapwa. Kumuha ng isang malinis na bond paper. Gamitin ng mga pangkulay. Guhitan o maaaring maglagay ng disenyo sa mabubuong slogan. Halimbawa, ang taong may malasakit ay mapupunta sa langit. Narito ang rubrics. Para sa ikalawang araw. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang makakikilala ng mga sariling kakayahan na makatutulong sa kapwa. Maiuugnay na ang kahandaan na mag-alok at magbigay ng tulong ayon sa sariling kakayahan sa kapwa ay lilinang ng pagmamalasakit dito. Kakayahan, pagmamalasakit. Pagtulong. Ano ang kahulugan ng mga salita? Ano ang ugnayan na mayroon sa kakayahan, pagmamalasakit at pagtulong? Pagtulong, pagbibigay ng suporta sa kapwa sa pagtugon sa kanyang pangangailangan. Bubuuin nating muli ang mga ugnayan na mayroon ang sarili sa iba't ibang mga tao. Kompletuhin ang graphic organizer sa iyong sagutang papel. Mula sa mga ibinahaging karanasan kahapon, ano-ano ang maaaring maging papel ng iyong sarili sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Pagtulong, pagka-maalaga, responsable, pagtitipid, paggalang.
Tayo ay maglalaro. Magpapatugtog ako ng musika at ipapasa ang bola sa bawat mag-aaral. Kapag huminto ang tugtog, hihinto din ang pagpasa ng bola. At sa mag-aaral na huling may hawak ng bola, siya ang sasagot sa tanong sa sitwasyong aking babasahin. May nakita si JD na isang pulubi sa overpass. Nanlilimos ito sa mga dumadaan. Huminto si JD para magbigay ng pagkain at inumin. Ano ang ipinakita ni JD? Aksidenteng nabangga ni Lani ang pinipintahang mural ni Walda. Dahil dito, nasira ang muka ng pinipinta niya. Humingi ng paumanhin si Lani sa nangyari. Ano ang ipinakikita ni Lani? Mayroong magaganap na spelling bee sa kabilang eskwelahan na sasalihan ni na Jojo, Mina at Tristan. Ang mga kaibigan nilang si Angela, Angel at Zoe ay manonood bilang suporta sa mga kaibigan. Ano ang ipinakikita ng mga magkakaibigan? Ano-ano ang mga ipinamamalas ng mga bata sa iba't ibang mga sitwasyon? Una, pagkamaawain at pagbibigay ng tulong. Ikalawa, maaaring ang ipakita ni Lani ang pagkakaroon ng responsibilidad sa nagawang mali. Ikatlo, ipinakikita ang pagbibigay ng suporta sa mga kaibigang nangangailangan. Ang iba't ibang mga sitwasyon na nabanggit ay nagpapakita o nag-uudyok sa atin na gawin ang mga kasanayang nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit sa kapwa na nahuhubog din ng iba pang mga halagahin. Ano ang kaya mong gawin? Iguhit sa isang piraso ng bond paper ang mga bagay na kaya niyong gawin para maipakita ang pagmamalasakit sa kaibigan o sa kapwa. Bakit sa tingin mo mahalaga ang iyong iginuhit? Paano mo na ipakikita rito ang pagmamalasakit sa kapwa? Ang pagiging matulungin ay maaari mo ding gawin sa paaralan at sa pamayanan kahit na ikaw ay may iba pang mga gawain. Ang pag-iisip para sa kabutihan ng iyong kapwa sa kinabibilangang paaralan at pamayanan ay paraan para maisabuhay ang pagmamalasakit. Ang pagdamay at pagbabahagi ng inyong mga kakayahan at kayamanan ay isang paraan din upang malinang ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang pagdamay sa pamamagitan ng paghikayat sa kapwa na tumindig, maging responsable at maparaan ay nagpapalalim din ng pagmamalasakit sa inyong kapwa. Hindi masama magbahagi ng nalalaman sa iyong kapwa, lalo na kung ang layunin ay makatulong at magpabuti ng kanilang kapakanan o kalagayan. Ang mga gawaing nabanggit mula kahapon ay nakatuon sa paghubog ng ating pagmamalasakit, hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa ating mga kaibigan at pamayanan. Think, Pair, Share. Humanap ng kapares. Mag-isip ng maikling dialogue o usapan kung saan ang inyong emosyon o damdamin ay sinubok ng pagkakataon. Maaaring ang dialogue ay aktwal na mga karanasan kasama ang kapamilya o kaibigan kung saan naipakikita ang pagmamalasakit. Sa sagutang papel, huwag kalimutang bigyan ng pangalan o tukuyin kung sino ang magkausap. Hindi kailangang ubusin ng speech bubble. Kung maiksi lamang ang usapan, maaari ring dagdagan kung kailangan. Ngayong nakapag-isip tayo ng halimbawa ng mga dialogue, mayroon bang nais magpresenta na itanghal o basahin ang dialogue na nabuo ng kapares? Sa mga itinampok na dialogue o usapan, ano ang tumatak sa inyong isipan? Ano-ano ang mga kakayahang itinampok ng kapwa mag-aaral na kaya mo ring gawin? Bakit mahalaga ang pagiging mapagmalasakit sa ating kapwa? Ang pakikinig ng mabuti ay nagpapakita ng pag-unawa sa saloobin at damdamin ng walang paghusga sa kapwa.
Ang pagbibigay ng tulong ay mahalaga para sa kapwa na humaharap sa problema o mahirap na sitwasyon. Ang pagiging magalang at magiliw ay nagpapakita ng pakikitungong hindi nakakasakit sa kapwa. Ang pagpapakita ng suporta ay nakatutulong para palakasin ang loob ng inyong mga kaibigan sa panahon ng pagsubok. Ang pagbabahagi ng masayang karanasan ay may isasagawa kung naglalaan ng oras para sa mga gawaing nagpapatibay ng samahan ng mga kaibigan. Isang halimbawa ng pagmamalasakit ang pagiging mapagpasensya sapagkat inuunawa nito ang pagkukulang o kamalian ng kaibigan o ibang tao. Ang pagiging maalaga ay naipakikita sa pagkumusta sa kalagayan ng kaibigan. Ang pagmamalasakit ay may isa sa katuparan kung ang bawat isa ay handa sa oras na hingan ng tulong. Anumang bagay ay mahalaga basta manggagaling sa puso. Pagiging maaruga sa kapamilya man o sa kaibigan. Isulat sa sagutang papel ang akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ang pagsuporta pag-iwan sa kaibigang nangangailangan ay nagpapakita ng malasakit sa kanyang ninanais na gawin. Pagsuporta ang tamang sagot. Ang pakikinig, pagpapasensya sa problema ng kaibigan ay tanda ng pagmamalasakit sa kinahaharap na suliranin. Pakikinig. Ang pag-aaruga, pag-abandona sa mga kapwa na nangangailangan ng tulong ay mahalaga para sa pagpapalakas ng kanilang kalooban. Pag-aaruga. Ang pagdadamot, paglalaan ng oras para sa mga kaibigan ay paraan ng pagmamalasakit para sa ikabubuti ng inyong samahan. Paglalaan. Ang pagtulong, pag-iwas sa kapwa na nangangailangan ay hindi isang ehemplo ng pagmamalasakit. Pag-iwas. Pagninilay-nilay, sumulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa isang pagsubok na hinarap ng isang malapit na kaibigan. Isalaysay ang iyong naging hakbang para pairalin ang pagmamalasakit sa iyong kaibigan. Para sa ikatlong araw. Sa araw na ito, ating naisasakilos ang mga sariling paraan ng pagtulong sa kapwa sa iba't ibang sitwasyon. Ating ipaliliwanag na ang kahandaan na mag-alok at magbigay ng tulong ayon sa sariling kakayahan sa kapwa ay lilinang ng pagmamalasakit dito. Kakayahan, pagmamalasakit, pagtulong, pagpapakatao. Ano ang kahulugan ng mga salitang nakasulat sa pisara? Paano nasasaklawan ng pagpapakatao ang pagmamalasakit sa kapwa? Ang pagmamalasakit sa kapwa ay tungkol sa ugnayan ng sarili sa kanyang pamayanan. Kabilang sa paglinang ng pagmamalasakit ay ang pagpapakatao. Maituturing ang isang individual na makatao kung ang kanyang mga aksyon ay kumikilala sa karapatan ng kanyang kapwa. Hindi siya gumagawa ng anumang panlalamang sa kanyang kapwa. Gayon din, nangunguna siya na suportahan ang mga nangangailangan para maitaguyod ang kanilang kapakanan. Ang kasanayang ito ay kadikit na mga gawaing ating ipinamamalas sa mga nagdaang mga gawain at talakayan. Ang paghubog ng ating pagmamalasakit ay hindi lang pag-unawa ng ating sarili kundi pati na rin ng ibang tao na ating kapwa. Pagpili at pagpila. Oo o hindi. Basahin ang sitwasyon, pumila sa oo kung sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Sa hindi naman kung sa tingin nyo ay hindi na ipamalas ang pagmamalasakit. Napulot ni Jessie ang isang pitaka na maraming pera habang namamasyal sa mall. Mayroon siyang gustong bilhing damit. Gayunpaman,
Naisip niya na baka may importanteng pangangailangan ang may-ari ng pitaka kaya ibinigay niya ito sa security office para maibalik sa may-ari. Oo. Kahit na nasangga ni Ivan ang proyekto ni Neil, sinasabi pa rin nito na hindi niya kasalanan ang nangyari dahil nakaharang ito sa kanyang dinaraanan. Hindi. Isinumbong ni William si Lara na gumagamit ng cellphone habang nag-e-exam. Oo. Tinanggap ni Migo ang mga puna ng kanyang mga kagrupo patungkol sa inasal niya sa klase. Oo. Nagdaos ang paaralan ng outreach program para sa mga biktima ng bagyo sa kabilang bayan. Ngunit sinabi ni Sofia na may bakasyon sila ng kanyang pamilya kaya di siya sasama. Hindi. Buhay na larawan. Bawat grupo ay magsasagawa ng isang tableau o buhay na larawan na nagsasabuhay ng pagmamalasakit sa loob ng kinabibilangang pamayanan. Narito ang mga halimbawang sitwasyon. May naganap na pagbaha dahil sa malakas na ulan. Maraming pamilya ang naapektuhan, nawalan ng tahanan at nangangailangan ng pagkain, damit at tulong. Pagtatapon ng mga basura sa tamang lalagyan at voluntaryong paglilinis ng bara sa mga imbornal at kalsada. Pag-alalay sa mga matatanda at PWD, persons with disabilities, sa pagkuha ng serbisyong pampubliko tulad ng ayuda o bakuna. Pagsuporta sa mga proyekto para sa pantay-pantay na karapatan tulad ng pagtulong sa mga kabataan na hindi makapag-aral. Tungkol saan ang mga sitwasyon na ipinakita sa mga buhay na larawan? Bakit sa tingin nyo ang mga sitwasyon na ipinakita ay maiuugnay sa pagmamalasakit? Ano ang pagpapakatao? Bakit ito maiuugnay sa pagmamalasakit? Ang pagiging makatao ay nangangahulugan ng pagiging mapagmalasakit. Ang isang tao, nagpapakatao ay inuuna ang kapakanan ng iba at gumagawa ng mga bagay na makakabuti para sa nakararami. Maiuugnay ang pagpapakatao sa pagmamalasakit na nagpapakita ng taos-pusong pagkalinga o pagtulong sa kapwa na nangangailangan nang walang hinihintay na kapalit. Ipinapakita nito ang pakikiramay at pakikilahok sa kapakanan ng iba bilang bahagi ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa pamayanan o lipunan. Ngayon naman, ang bawat isa ay bubunot ng isang kapirasong papel. Bibigyan ko kayong muli ng isang pirasong papel kung saan nyo isusulat kung ang maaari mong Bibigyan ko kayong muli ng isang pirasong papel kung saan nyo isusulat kung ano ang maaari mong gawin na nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit sa inyong kapwa sa pamayanan. Pagdidikitin, pagsasamahin natin ang karanasan at ang inyong iminumungkahing pagtugon sa karanasan. Ibabalik natin ang mga piraso ng papel sa loob ng jar o kahon. Pipili ang inyong guro ng mag-aaral para basahin ang ilang piraso na mga papel para sa pagbabahaginan. Kung may karagdagang mungkahi ang napiling magbabasa, maaari niya ring ibahagi ito sa klase. Sa inyong sagutang papel, guhitan ng isang bituin kung ang gawaing nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa ay hindi nyo pa naisasagawa, pero nais nyo itong isabuhay. 2 bituin kung madalas nyo itong ginagawa, 3 bituin naman kung lagi nyo na itong ginagawa. Naglilinis kami ng bakuran para hindi lumaganap ang dumi hanggang sa kapitbahay.
Sama-sama kaming tumutulong sa programa ng barangay patungkol sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Nakikilahok kami sa mga turong bayan o mga libreng mga pagtuturo ng mga eskwelahan sa mga malalayong pamayanan. Sa halip na isang magarbong pagdiriwang, nais ng aming pamilya na magpasaya ng mga batang nasa ampunan. Kahit na iba ang relihiyon ng aking kaibigan, iginagalang ko ang kanyang mga kaugalian at paniniwala. Lagyan ng check kung ang kasanayan, gawain, kilos o asal ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang pagpapakatao ay naipakikita sa pamamagitan ng pagbibigay ng respeto sa paniniwala ng iba. Ipinakikita sa pagpapakatao ang pagpapakumbaba kung may pagkakamali. Isang anyo ng pagmamalasakit ang pagpapabaya sa mga batang nagugutom. Kahit na nakapaghanda ka sa pagsusulit, inuunawa mo na mas mayroong magaling kaysa sa iyo. Bilang miyembro ng klase, responsibilidad mong itama ang pagkakamali na ginawa ng iyong kaklase. Pangakong hindi ipapako. Mag-isip ng isang pangako na nagpapahayag o nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit na siyang naglilinang ng ating pakikipagkapwa. Humanap ng isang buong bond paper. Kunin ang mga pangkulay. Isulat ang iyong pangako. Maaaring sundin ang halimbawang ito. Ako si nangangako na huhubugin ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng paglinang ng ugnayan sa sarili sa kapwa. Mabubuo ko ang kasanayang ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga sumusunod. Maglista ng 5 gawain. Gabayan, nawa ako. Para sa ika-4 na araw. Sa araw na ito, ipakikita ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng kahandaan ng mag-alok at magbigay ng angkop na pagtulong sa pangangailangan ng ibang tao. Napangangatwiranan na ang kahandaan na mag-alok at magbigay ng tulong ayon sa sariling kakayahan sa kapwa ay lilinang ng pagmamalasakit dito. Gawain 1, 2, 3 aksyon. Pagpapangkati ng klase sa 3. Isadula ang magiging tugon sa mga sumusunod na sitwasyong kinakailangan ang pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Si Kian ay hindi tumutulong sa gawaing panggrupo. Kilala si Kian na mayroong problema sa pagbasa at pagsulat. Paano niyo matutulungan si Kian ng may malasakit? Si Francesca ay isang honor student ngunit wala siyang kaibigan dahil ang tingin sa kanya ay mayabang. Gayunpaman, may isang grupo na gusto siyang kaibiganin. Ngunit ang kapalit ay siya ang gagawa ng kanilang assignment. Paano matutulungan si Francesca na ipakita ang malasakit? Nagkakalat ng mga basura sa paligid ng kanilang bahay ang kapitbahay ng pamilya Cuenca. Bilang isang nagmamalasakit na kapitbahay, paano mo sila tutulungan? Paano mo mas napalalalim ang iyong pagmamalasakit sa kapwa? Naipakikita ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pagiging maunawain at pagiging mapagkumbaba. Nagmamalasakit ang isang tao sa kanyang kapwa kung ang hangad nito ay ang kabutihan ng kanilang kapakanan. Nagmamalasakit ang isang tao kung pinapanatili ang pagiging mapagpasensya at pagpapakatao. Nakatutulong ito upang itaguyod ang magandang intensyon at layunin sa kapwa. Human Bingo. Gawin ng Human Bingo. Makakakuha ka ng papel na may mga gawaing nagpapakita ng pagiging mapagmalasakit.
Hanapin ang iyong mga kamag-aral na madalas gawin ang mga ito at ipapirma sila sa iyong bingo card. Narito ang nilalaman ng bingo card. Pagtulong sa nangangailangan, pagbobolontaryo sa mga cleanup drive ng barangay, pagsasagawa ng outreach sa mga batang ulila, pagkikinig sa payo ng nakatatanda, pagtutuwid sa mali na ginawa ng kaibigan, pag-agapay sa mga biktima ng sakuna, pagiging maunawain sa karanasan ng iba, pagdalaw sa ospital upang magbigay ng suporta sa mga may sakit, pangunguna sa mga gawaing bolontaryo sa pangangalaga sa kapaligiran, pagbobolontaryo sa mga cleanup drive ng eskwelahan, pagpapakita ng malasakit sa panahon ng kalamidad, pagtulong sa mga kapitbahay sa pag-aayos at paglilinis ng bakuran, pagtulong sa kaklase na nahihirapan sa isang aralin, pagpapasensya sa mga nakatatanda, pagpapakumbaba sa pagkakamali, pagiging patas sa paglalaro, pagtutulungan sa paglilinis ng silid-aralan, pagtulong sa guro, pagiging mahinahon kapag nagtatanong sa magulang, pagbuo ng proyekto ng maayos at dahan-dahan, pakikinig ng mabuti sa mga kwento ng kaibigan, pag-aalaga sa mga halaman sa kanilang paligid. Ginagawa mo rin ba ang mga aktibidad na nakasaad dito? Paano? Bakit mahalaga na mapanatili ang pagiging mapagmalasakit sa pamayanan? Ano ang naidudulot ng pagmamalasakit sa pamayanan? Bakit dapat na mapanatili ang pagmamalasakit sa kapwa? Ang pamilya ang dapat na manguna sa paglinang ng pagmamalasakit. Ang pagsasabuhay ng pagmamalasakit ay naipakikita sa pagtulong sa kapwa at pagpapakatao. Ang pananatili ng pagmamalasakit ay maipakikita sa pamamagitan ng maraming aktibidad at gawaing inilalagay ang pagpapakatao sa sentro nito. Isulat sa inyong kwaderno ang dapat gawin ng mga tauhan sa bawat sitwasyon. Palaging natatalo ang kupunan ni Ronit sa basketball na ang kalaban ay ang eskwelahan sa Karatig Bayan. Nais ni Ronit na magkaroon ng kumpiyansa ang kanyang mga kakampi. Paano magagamit ang pagmamalasakit sa pagkamit ng kanyang layunin? Si Cedric ang pinakamatalino sa klase pagdating sa matematika. Kaya naman si Cedric ang pinapadala tuwing may patimpalak. Noong siya ang inanunsyong nakakuha ng unang gantimpala, sabik siyang umakyat sa entablado. Pagbaba niya ay nakita niyang maluha-luha ang isa sa kanyang katunggali. Anong kilos ang maaaring gawin ni Cedric na magpapakita ng pagmamalasakit sa kanyang naging katunggali? Paano niyo isinasabuhay ang pagmamalasakit sa inyong pamayanan? Ano ang inyong maipapangakong gagawin para mapanatili ang pagmamalasakit sa inyong pamayanan? Sa inyong sagutang papel, gumawa ng isang slogan na magpapaalala sa inyo ng pagkilos ng mabuti at may malasakit. Halimbawa, ang kaginhawaan ay makakamit kung tayo ay mapagmalasakit. Isulat ang nakangiting mukha sa tabi ng bilang kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagpapanatili ng pagmamalasakit sa pamayanan. Isulat naman ang malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Hindi tinutulungan ni JC ang kanyang kaklase na mahina sa matematika. Nagkakalat lamang si Fred ng mga balat ng candy sa kanyang paligid. Tinutulungan ni Chelsea ang mga batang tambay malapit sa kanilang tahanan para sila ay makapagbasa. Palaging pinaalalahanan ni Kian ang kanyang kaibigan na mag-aaral sa pagsusulit. Si Rian ay nagkukusang tumulong kay Mrs. Argente na tulungang linisin ang mga ginamit na kagamitan sa EPP.